Agimat, muli po tayo babalik sa ating video. Una po sa lahat, nagtaos po sa papasalamat po sa walang pagtiwala po sa akin at pagsuporta po sa akin bilang isang sugo ng Diyos sa mga dakila na may gawa na langit at lupa. At papasalamat din po ako sa ating Panginoon Diyos sa mga dakila sapagkat din niya po pinababayaan mga Agimat. Alam niyo po bang Diyos sa may tunay, ang Diyos sa mapoy, lagi nakagabay po sa atin. At ang Diyos sa mapoy, kausap po siya kagabi, lagi niya po sa kagabi na hindi siya natutulog. Ilang taon na po siya hindi natutulog mga Agimat. Sapagkat binabantay po tayo ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama po hindi inaantok. Mga Agimat, napakalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi daw siya natutulog. At ang edad niya hindi 2025, siya po ay malaki. Mas mana po edad niya po dahil sa buhay. Lampas po ang edad ng Diyos Ama natin. Milyon na po ang edad ng Diyos Ama natin. Sabi ko sa inyo, ako po ay tunay na sugo ng Diyos sa mga dakila. May gawa na langit lupa. Kaya po mga agimat niyang binadrog niya sa akin. Ito po ay wala akong binibiling agimat, kundi nakukulang po ito talaga. Kusag pakita po sa akin mga agimat na ito. Siguro po ay binigay po sa akin ng Panginoon Diyos Ama. Gumagamit ko ito sa aking pagagamot sa mga tao may sakit spiritual o masamang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng mga doktor naman. Ito nga po ngayon, araw na ng Martes, tayo po ay nanalangin sa ating Diyos Ama ng dakila. Yan po, tayo po ay nagsisindi ng kandila upang humingi sa Diyos Ama ng basbas at palakasin ang kapangyarihan niya na pinagkalag niya sa akin at yung magabay na puti. Yun po mga kagimat. Wala po kasi nagsasabi sa inyo na ganyan. Dahil po pinapaliwanag po talaga po nila na iba kung anong para saan ginagamit ang mga kadilang to puti. Ang kadilang puti po ibig sabihin nagsisimbolo po yan ng kalinisan, puri. Pag kandilang puti po, tandaan niyo po kagimat. Sa Diyos po yan. Tandaan niyo po yan. Kasi po ang kumagagawang kandila po lahat itim. If may sa demonyo po yung mga kayaan nila. Sabi ko sa inyo. Ibig sabihin po kayo po ay binapabira nila sa mga demonyo. Gano'n. Kaya ako po ay puti. Ako po ang tunay na sugo niyo sa mga, kaya puti po kandila ako. Ako ang tunay na agimat sa mundo. Ako ang tunay na sugo niyo sa mga na makapangyarihan sa lahat ng lupa. Kaya papasalamat po ko sa aking mga trabaho sa inyo. Thank you supporter sa akin. Tito Meta, sana tulungan mo na ako, sumawad na ako. At makapaggamot ako ng malayong lugar. At punta ako sa ibang lugar, may matulungan ako, may sakit spiritual na hindi kaya pagalingin po na ibang magamot. Handa ko po yung tulungan sapagkat ako sugon Diyos sa may matulungin. Kailangan kapanin ko ang aking misyon sa mundong ito. Sapagkat yung Diyos Ama napakabait. Kung alam nyo lang, kung nakausap ng Diyos Ama, siguro sabihin nyo napakabait lang ang Diyos Ama. Kasi hindi ba nakausap ng Diyos Ama, kaya hindi nyo masasabi yun. Ang Diyos Ama ay stricto po yan. Ang Diyos Ama ay talagang ano siya. Pag anong gusto niya, susunod ko. Kung ayaw niya, hindi ko pwedeng siyang labagin. Mahal na mahal ako ng Diyos Ama. Alam niyo, mahal din kayo ng Diyos Ama. Kung kayo lalapit sa Kanya, lalapit ako ng Diyos Ama. At makipag-usap din sa inyo ang Panginoon. Lumapit kayo Diyos Ama. Yung mga kasalanan nyo, magsisi ang kasalanan nyo gawa. At humingi ka patawaran sa Kanya. At tumulong kayo sa kapatao na nangailangan tulong nyo. Doon sa inyo makipag-usap Diyos Ama. Pag yun yung mga nagpasan nyo, mga pagsubok na ibigay sa inyo, andan nyo yan. Lalapitan kayo ng Diyos Ama. At kusang Diyos Ama makipag-usap sa inyo. Sa panaginip o naman. Yun na po yung makagimat. Yan po yung magkakarga po tayo ng gamit. Ngayong araw na matos.
Ngayon po araw ng kamatis, kailangan po magkarga mga may agimat. Sapagkat po kailangan natin manalangin sa Panginoon. Manalangin po sa Diyos Ama na dakila. Pero ang gamit ko po, sabi ko sa mga hindi ako ay talagang siya po talaga babasbas sa aking mga agimat. Kaya po mga agimat ko yung legit, tunay po. May hirap paniwala pero tunay po ang Diyos sa akin nakausap ko. Mula sa kapangyarihan na bigay sa akin, kaya ko po siyang tawagin. Ano naman? Hindi po lahat ng mga gamot, kaya po tawagin na po yung Diyos Ama. Sapagkat kailangan po talaga Diyos Ama, ikaw ay mag-uusap Diyos Ama, ikaw ay nakakalahat. Puder bakal, tundo ka na din, saka yung mga karapat-dapat kang pakitaan ng Diyos Ama, pag-usap sa Diyos Ama. Kung wala ka nagawang kasalanan, pakipag-usap po sa inyo ang Diyos Ama. Tulad ko po ang Diyos Ama na pag-usap po sa akin. Sinabi ng Diyos Ama sa akin na ang lahat ng tao ay pag namatay daw po ay tulog lang daw po talaga. Dahil sa pagdating sa paghukom ay gigisingin ng Panginoon Diyos Ama ang mga natutulog ng tao pang marasaksiyan ang pagwasak ng mundo. Lahat ng namatay ay bubuhay ng Panginoon Diyos Ama sa simenteryo upang malaman nila ang mga kasalanan na nagawa daw sa mundong ito. Kasama din po ang mga demonyo, paghukom, ang mga masamang espiritu. Sa paghukom ay paparusahan ng Diyos Ama na dakila. Sinabi sa akin Diyos Ama na magaganap po talaga ang paghukom niya. Pero hindi sinabi sa akin kung kailan. Kaya sinabi ko nga sa inyo, bago maganap po ang paghukom natin sa mundong ito, ay gumawa na po tayo ng kabutihan sa ating kapwa at gumawa na po tayo ng mabuti para sa ating Diyos Ama. Tayo po magbago na upang Diyos Ama ay huwag niya gunawin ating mundo. Magtulungan po tayo kagimat. Sana huwag gunawin Diyos Ama ang mundo natin. Sapagkat kawawa din po ang mga bata, madadamay po sila maga-maga pa lang. Pero wala tayong magagawa pag gusto ng Diyos Ama na dakila. Pero number 1 na kailangan gawin po natin, tayo po yung magbago at tayo may si Diyos ang kapatawaran. Patawarin niya tayo. Napaka-effective po ng pangalan mga kagimat na sabihin niyo lang po, Diyos Ama, patawarin mo kami. Sapagkat di po alam namin ginagawa namin. Ganun lang po sasabihin sa Kanya. Sapagkat pangalan po Diyos Ama ay napakabilis po makarating sa Kanya misahe niyo. Yan po ang tunay pong pangalan ng ating Diyos Amang dakila. May gawa na langit at lupa. Ngayon po ay nakarga po natin ang gamit. Maraming salamat po sa inyo pagtitiwala sa akin bilang sumunod Diyos Amang dakila. Na kung tunay na sigidlat ang may kapayaran kidat sa buong mundo na walang sino man kailangan na nagtataglay ng kundi ako lang talagang gawang Diyos masugo sapagkat ako ang tunay na nag-iimat ng mundo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Magtulungan tayo mga bro, mga sis. Huwag tayo magpagalingan. Tayo putihan, magtulungan tayo. Pero sinabi ko sa inyo na ako talaga ang pinagkakaroon Diyos sa tunay na nag-iimat sa buong mundo. Kaya tanggapin niyo man hindi, kailangan tanggapin sapagkat ako ang tunay na sugon niyo sa na dakila. Kailangan gusto kayo tulungan, lumakas kayo at magtulungan tayo sa oras ng kamutan. Maraming salamat po sa pagtiwala sa akin. Ako si Marco Coldino, ay taga Santa Cruz, Laguna, ang tunay na magkama sa buong mundo, ang pinakamalakas at pagkalaban Diyos sa mandakila ng kapangyarihan kakayahan Diyos sa mundo natin. God bless sa ating lahat, kagimat. Thank you and God bless po. Mabuhay po tayo lahat, kagimat.